Hello Team Authentic all over the world! We are back here in India and this time nandito naman tayo sa Jaipur. And in this episode, sasabihin namin sa inyo yung mga naging procedure natin going here, ano ba yung mga requirements, ano ba yung tinanong ng immigration, and paano ba kayo makakaiwas sa scam. Lahat ng natutunan namin nung first time natin mag-India, i-apply natin sa series na ito. At syempre, bibigyan din namin kayo ng glimpse kung ano nga ba ang itsura talaga at vibe dito sa Jaipur. Magpapalengke tour kaagad tayo. Pero syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. At kung magbubuk naman po kayo Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung Agoda at KKday naman, nasa ibaba po yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Another series na naman yung sisimulan natin. And this time, babalik na tayo ng India! Tarams yun, diba? So in this episode, yes, babalik tayo ng India. Pero bago yung mga pupuntahan nating cities. Una nga, hindi natin napuntahan yung Jaipur. And then meron pa tayong isa pang pupuntahan. And then, bago rin yung magiging procedure natin. Kasi from Manila, didiretso na kaagad tayo ng India. Nag-book kami ngayon ng ticket na, ang tawag na connecting flight na isang bukan lang. Unlike yung una natin ginagawa, 2 tickets yung binubok natin. Kasi humihinto muna tayo or nag-stay muna tayo sa isang bansa. For example, yung ginawa nga natin sa India, nag-Manila, Hanoi muna tayo. Tapos nag-stay muna tayo sa Hanoi. So this time, didiretso tayo. So iba yung procedure. Kapag kaganon kasi, dito pa lang malalaman na nila na pupunta ka ng India. So dito pa lang hahanapan ka na kagad ng visa. So check-in counter pa lang. Yes. And then syempre sa immigration. Tapos, di ba nga sinabi nga namin sa inyo na meron pa kaming iba pang bansa na pupuntahan. So, medyo na-question tayo ng immigration. Pero I mean, yung question lang naman na information lang naman ng flights natin. Kasi medyo magulo yung naging flights natin now. Kasi dadaan tayo ng Kuala Lumpur and then India and then doon sa isang bansa na pupuntahan pa natin. So yes, so samahan nyo kami sa magiging journey namin. Alam nyo guys, kinuwenta ko na mga 19 hours na travel yung ilalaan natin. Nagsimula sa bahay ng 7 a.m. and then makakarating kasi tayo sa India ng 9:30 p.m. So pagpalagay natin 10 p.m. tayo nasa hotel natin. And India is behind 2.5 hours dito sa Pilipinas. So ganun yung magiging biyahe natin. Tingnan natin. Tapos pagbaba kasi natin ng Kuala Lumpur, 1 oras lang yung pagitan. So for sure naman hihintayin tayo kasi nga connecting flight talaga yung binook natin. Here's the situation now sa airport. It's 12 noon. Ganyan karami ang tao. And then, nakarating tayo sa airport kanina, mga 8:30. And then, mga 10:15 tayo natapos sa immigration. Sobrang haba ng pila kapag ganitong oras. So, yan, expect ninyo kapag, ito yung mga prime time eh. Yung mga biyahe ng alauna ng hapon, prime time yan. At saka yung sa gabi na mga 7, nako, ayan yung pinakamaraming tao sa airport. Kaya dagdagan nyo yung oras ninyo. Kasi sa immigration pa lang, kulang-kulang 2 hours na. And boarding na nga tayo. So ganun lang, lagi talaga tayong babasa doon sa, ano tawag doon, monitor. Or minsan ina-announce naman. Hindi, actually ina-announce naman. Kasi nga, lagi talagang napapalitan yung boarding gate natin. From 110, nalipat tayo ng 104. So, minsan talaga malayo. And with that, magkita-kita nga tayo kapag nandoon na tayo sa Kuala Lumpur. Tignan natin, kasi 1 hour lang yung pagitan. Kung mayroong magsisitakbuhan mamaya. Oo, although connecting flights naman yun, for sure hintayin tayo. This is your seatbelt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your seat and fasten your seatbelt securely. Dear guests, we have landed at Kuala Lumpur International Airport, Terminal 2. The local night now is 1 minute to 5 in the evening. Touchdown, Kuala Lumpur! Malaysia! Yes, and it's 5:10 p.m. Ang flight natin going to Jaipur ay 6:25. Meron pa tayong 1 hour and 25 minutes.
Meron na tayong gate. Kasi doon pala sa Pilipinas, meron na nga tayong boarding pass. So, P17. So, sana hindi na bago. And then, ang gagawin natin, diretso na kaagad tayo sa boarding gate. Kasi, hindi na tayo lalabas for immigration. So, tara, let's. Ayan ang disadvantage kapag talagang connecting yung flight. Dahil, merong habulan. Yung papunta kasi ng Jaipur, hindi daily yung flights. Kaya konti lang talaga yung choices. Aabot tayo niyan for sure. Ito na tayo. Gate LPQ. Dito daw. So, kapag hindi kayo magta-transfer, diretsuhin nyo lang to, immigration na. But since meron tayong transfer, so tara na. Let's go. Dito, international. Clerks. And meron pa tayong 40 minutes pero nandito na tayo sa gate natin. And then sakto nagsisimula na silang mag-boarding. So ang totoo, syempre nakakangarag siya kasi nga parang 1 hour and 10 minutes lang, no? Kaya kapag nag-book kayo, hindi yung isipin nyo. Kami kasi kaya din ayaw namin nung ganito. Gusto talaga namin yung nag-spend pa ng days sa ibang bansa. For example, yun nga, kung dadaan ng Kuala Lumpur, gusto namin mga 2 nights pa tayo sa Kuala Lumpur. Pero, ito nga kasi naisip namin, wala kaming gagawin na ngayon sa Kuala Lumpur. And then gusto talaga namin itry yung direct. Pero may something sa inyo na hindi naman kayo matatakot. You know why? You know why ang arte? Kasi kapag nag-book kayo ng connecting flights at hindi kayo umabot, because kunyari na-delay yung Manila to Kuala Lumpur natin, ang gagawin nila, sila yung hahanap ng flights for you. Ganun siya. So yun naman yung kahit pa paano meron kang security. Boarding na tayo. P17. So, simple lang naman yung pagkuha ng boarding pass kasi sa Pilipinas pa nga lang meron na. So guys, settled na tayo. So far, so good. And guys nga pala, yung flight natin from Manila to Kuala Lumpur ay 4 hours. Then mag-flight naman tayo, another 5 hours na mapunta sa Jaipur. Yes. So, all in all, 9 hours yung flights natin. Diba? Ito yata yung pinakamahabang flights natin ever. Oo. Tapos yung naging pinakapahinga namin, yung lakad papunta sa gate. Yung transfer. And then guys, mamaya papakita namin sa inyo kasi nga, umorder tayo ng food. Papakita namin sa inyo mamaya kasi ang dating natin sa Jaipur, 9:30 p.m. na. So most probably, mga 10 p.m. na tayo makakarating sa hotel natin. Kaya, itutodo na namin yung kain dito para hindi muna tayo lalabas. Ito na yung food natin, chicken rice. And then, ang in-order namin yan ay 4. Nagalawa kami ni Enzo. And then, tingnan nyo guys, ang swerte namin, wala kaming katabi. Hindi na puno yung flight natin. So, ito na yung chicken rice ni Enzo. Actually, ito ang talaga kinakain namin kapag ka sa AirAsia. So, tara na! Let's eat! And touchdown, Jaipur, India! Yay! Grabe, haba ng biyahe. Nalagpasan natin yung Bali, 9 hours na flights natin. So, from sa amin, sa Nabotas, umalis kami ng 7 a.m. Tapos ngayon dito, anong oras na ba rito? Past 10 na. Past 10 na, haba kasi nung pila sa immigration. I mean, matagal kasi mabusisi. Oo. So, meaning, mga 20 hours na kaming bumibiyahe bago tayo makarating sa hotel. So, nandito pa lang tayo sa airport. Smooth naman, kaya lang talagang mabusisi sila. Papaliwanag namin sa inyo, ito na naman yung middle name. Ipapaliwanag namin sa inyo yan mamaya kapag nagre-recap na tayo. So, dito, paglabas namin dito, wala kaming makita na ATM. Wala. Walang ATM. Tapos,
wala ding mga bilihan ng SIM card. Good thing, nag-eSIM tayo. Sinigurado namin mag-i-eSIM tayo. Tapos mamaya nga, isa-isahin namin sa inyo kung paano kayo makakaiwas sa scam. Kasi mga natutunan namin nung last na punta natin, ngayon natin i-apply. Pag exit nyo guys, meron ditong desk for Uber. Pero pwede rin naman kayo ang mag-book kung gusto ninyo. Ayan o. Ayos ang gagawin natin, tayo na mismo yung magbubook ng Uber. Kasi pwede naman tayo. Dito kasi, syempre, nagtanong lang tayo and then kailangan pala magbayad ka agad ng cash. Wala pa tayong cash, guys. Na pera talaga na na rupee. Tapos wala nga rito ATM. Ang pera natin, USD. And then, ang plano nga sana namin, magwi-withdraw lang. So, tayo na lang yung magbubook kasi pwedeng credit card ibayad natin. So, waiting na lang tayo ng Uber natin. So far, so good. Hello. Mukha namang maayos dito. Hindi siya magulo na airport. Say hello to the vlog. Hello. What's your name? Bao Mira. Huh? You? Mira. Okay. Nice meeting you. Nice meeting you. Ang babait nila, grabe. I-video daw sila. Thank you. Ibang-iba ngayon yung namin, yung feeling. Sana magtuloy-tuloy. Kasi ngayon, mas friendly sila. Talagang hey. Camera daw, camera. So, ayun, naghihintay lang tayo. So, nakuha natin yung Uber natin ng magkano? 460 Indian rupees guys, in pesos 310. 310 pesos. Kapag ka nag-book tayo ng direct sa hotel natin, na sinisingal sa amin 1-2 rupees, which is 800 pesos. So, nakatipid agad tayo ng 500, di ba? Malaking bagay din yun. So, hintayin na lang natin. 4 minutes daw. And ito na yung ating Uber. Ayan. And then, meron lang tayong ibibigay sa kanya na code. So, based sa mapa, 28 minutes ride tayo. So, ayan. Gabi na naman natin nakita ang India. Laging gabi yung nagiging flight natin. So, bukas na lang tayo masusurprise kung ano talaga yung itsura ng Jaipur. But this time, it's 11. And ayan o. Wala na masyadong tao. After 28 minutes, nandito na nga tayo sa ating hostel. Ito ang Shalom Hostel. Ayan. Actually, ang pinagpipilian namin, Shalom at saka Sostel. Magkatabi lang pala sila. Yung Sostel, ito rin yung naging hotel natin sa Delhi. So, dito tayo sa Shalom para peace, di ba? Tara, let's. Ang ganda ng location natin, nakita na namin. Pero kasi gabi. Waiting na lang tayo guys para makapag-check-in. And then ihati daw tayo sa room natin. So dito daw tayo sa second floor. Ang bait naman ng receptionist, talagang hinatid pa tayo. Huwag tayo maingay, madaling araw na. So ito na yung ating room. We are so excited na ipakita ito sa inyo. So tara na. Thank you! And this is it. 12:00 na ng madaling araw pero ilalaban natin tong room tour natin. Oo, para makita nyo siya nang hindi pa namin siya tinutulugan. Yung, kumbaga, yung original na pagkakaayos sa kanya. So, pagpasok ito, may mirror. Alam nyo guys, sa totoo lang ha, na-surprise ka agad kami ni Enzo pagpasok. Kasi, ang layo-layo nito dun sa mga naging hotels natin sa Delhi at saka sa Agra. Ang modern niya. Kulay palang maaliwalas na. Eto, tingnan nyo naman yung ating CR. Nagulat din kami na modern siya. Tapos ayan meron ditong mga toiletries. Ayan. Ito yung medyo nakabawas ang pagiging modern niya. May tabo at saka merong timba dito. Pero ayan, may mirror din dito. And then hair dryer. Oh, diba? Grabe, ito na. Pasok tayo dito. Guys, diba? Ang aliwalas ng kulay. Yung pagka-yellow niya, tapos yung white na pintura, and then yung lightings, ang ganda talaga na naganap tuloy, nagawa. And then yung may nakagay pa, love the light you live,
Light down. Life. Love the life you live. Tama naman. May towels dito, and then may free ditong coffee and tea. Tapos meron sila doong water dispenser. And then may TV. Tingnan nyo naman yung kama namin, guys. It's a king-size bed. Ang sarap na matulog. Diyos ko, alas 12 na madaling araw, nilaban natin ng room tour. And then, talagang sinigurado namin na this time na meron tayong windows. Kasi nga, naalala ko nga, doon nga sa Delhi at saka sa Agra, wala kaming windows. Ang hirap pala na walang windows kasi nanghula kami na Enzo. Umuulan ba? So, ngayon may window tayo. Pero, wala naman masyadong view. Bukas na lang ng umaga, pakita namin sa inyo. So yan, nagulat talaga kami. Promise, hindi ko talaga in-expect na ganito siya. Kasi mura lang din natin siyang na-book. So bukas na lang, sasabihin namin sa inyo lahat. So lahat ng mga naging experiences namin from the Philippines, going here sa Jaipur, sa visa, yung sinasabi namin sa inyo na yung middle name na yan. And then, paano ba tayo makakaiwas sa scam? Yung arrival nyo pa lang, malaking bagay na kapag ka nakaiwas kayo sa scam. So, yun yung ginawa namin ngayong second time na natin dito. Lahat ng mga naging pagkakamali namin nung first time namin, sinigurado namin na ngayon magagawa namin siya ng tama. Kaya ang smooth nung pagkakarating natin dito sa ating hotel. So, bukas tayo magkikita-kita. Yay! Nandito na tayo sa Jaipur! Yay! See you tomorrow! Bye! Good morning, everyone! And now, papunta tayo rito sa kanilang rooftop restaurant. Ganda. Ito yung itsura niya, guys. So, talagang pang-ano talaga rin siya. Backpackers talaga. Ayan. Meron ditong mga games. Ayan, oh. May mga games dito. And then also, may mga books. And then makikita nyo, meron ditong nagwo-work. Kaya huwag tayo masyadong maingay. And then may mga beds dito. Pwedeng tumambay, chill. And then ito yung view. Diba? Ganda ng view. Kita na rito yung mga pink na establishment and buildings. Ayan. Oh, meron pa dito, guys. Mga chessboards. Meron dito. Ito naman, pool. Diba? Tara, akit pa tayo. So, yung dating niya kasi talaga, as in, yung mga pang backpackers talaga. Hello. And then, ayan. Ganda. Ay! Mountain. May kita na ditong mga fort. Ayan. Pero hindi pa namin alam kung anong fort tong mga nakikita natin dito sa taas. And also here. Ayan, oh. Ganda ng view. Akyat pa tayo. Meron pang pinaka-rooftop. Ganda. Ay, oh. Bigyan namin kayo ng glimpse sa kaganapan sa ibaba. Dito kasi super peaceful. Dito sa ibaba, ayan, wala ka sa India kapag wala kang narinig na busina. Grabe. Dito tayo sa pinaka-rooftop. Ay, ang saya naman dito. Ay, oo nga pala guys ha, medyo malamig ngayon. Actually, ngayon, nasa 13 to 15 degrees. Kaya meron dito, ano tawag dyan, Bes? Ay, ano, fire. Ano po, bonfire? Oo, mga may bonfire dito. Tapos, sa gabi portion dito nakatambay yung mga backpackers dito. Ganitong style, di ba yung mga hostel yung gusto-gusto ng mga backpackers? Gusto na yung ganito. Yung paggabi, hindi na sila lalabas. Nandito na kagad yung ganap sa rooftop. And ito yung ating view.
Ayan, bibigyan namin kayo 360 degrees na view. Ganda. From here, yung makikita nyo, ayan, nakikita na natin yung mga pink na mga buildings. That's why it's called Pink City. And from here, ayan, tignan nyo din guys, ganda ng view, no? Nasa India na talaga tayo. And then, ito nga yung sinasabi namin sa inyo. Dito sa part na to, ito, bundok na to. One of these days, may pupuntahan tayong mga fort. Pero ito, hindi pa namin alam kung anong fort to. Yung nakikita natin. Ay, grabe. Alam nyo guys, kung gaano siya kaganda sa nakikita namin, di hamak na mas maganda siya in person. Guys, umorder na tayo ng breakfast. So, ngayon, yung breakfast natin, super safe muna tayo. So, in order namin breakfast, ano talaga? Butter toast bread, Oo. tsaka Coffee milk lang. coffee. Yun lang muna tayo. Huwag muna tayo mag-try muna ng foodang nila. First day pa lang natin, guys. Ay, may mga unggoy kami nakikita from here. Grabe. Diyos ko, parang dito pala, kaya ko dito mag-spend ng one whole day. Tapos imagine niyo kung magsa-sunset pa dito. Grabe. Actually, nagising kami kaninang umaga. Pero dun sa may kwarto namin kasi, makikita, di ba may bintana tayo doon. Makikita kasi doon, grabe, ano siguro mga 6:30 yun, ang laki-laki nung araw, Wow. tapos pulang-pula siya, pa-sunrise pa lang. So for sure, kapag ka-sunset, grabe din dito. Maganda na. Ay, naku. Sabi ko kaya may something sa akin na na ngayon parang, hindi pa naman tayo nakakalabas, pero ngayon nakikita ko na ganito yung itsura ng Jaipur. Tama lang talaga na bumalik tayo. Kasi ito yung hindi natin naisama na nasa list natin nung una nating punta. Lumipat muna tayo dito sa baba kasi uminit na doon sa taas. And guys, 14 degrees yan. Kasi yung kaibahan dito, makikita nyo yung mga dahon. As in, wala siyang kahangin-hangin. Hindi siya talaga humahangin. So, kaya kahit malamig yung temperature, basta nasinagang ka ng araw, iinit siya. So, cheers muna tayo sa ating unang coffee here in India. Pati cappuccino, cheers yun. Sarap. Sarap. Sarap yung tapang niya, no? Actually, milk. Yung milk, para rin siyang Vietnamese Vietnam. coffee. Sarap. Ay, Sarap ng are you kape. happy? Oh, sarap ng kape. Ayun na, kain na tayo. Ito lang muna yung food ang natin. Ito na yon, lakad-lakad tayo rito para ma-feel natin yung vibe at mapakita namin sa inyo kung ano ba talaga yung itsura ng Jaipur. Kasi ngayon pa lang, sobrang na-amaze na kami doon dito pa lang sa hostel namin, ang ganda na kagad yung view natin. Tapos alam mo yung pagsilip mo sa bintana, ano yung nakita mo kagad? Guys, ang daming unggoy. Oo. So, tingnan natin yun. Kasi nga, di ba, gaya nga nasasabi namin sa inyo, dito sa India, naghahalo yung mga hayop at saka yung tao. Ito yung ating hostel. And then, ito, yung katabi niya, yung hostel. Okay din yung location. Tapos ito, dito pumasok. Ito yung sinasabi namin sa inyo. Tara, labas muna tayo saglit, ha? Dito kasi, paglabas nyo dito, ito na yung National Road. Or nandito na yung pinaka-cultural and religious part ng Jaipur. Pero nga pala, nakalimutan ko pa. Katapat nga pala ng hostel natin, meron ditong police station. Ayan. So, ito yung police station and then ito yung hostel natin. Di ba? Tara na, labas na tayo guys. So, ito. Oh, iconic! So, dito, paglabas natin, nandito yung mga top tourist attractions ng Jaipur. Ayan. Dito. Pero, wag muna tayo dito. Tara, balik muna ulit tayo. Ang tawag nga pala sa pinaka-main road na yun ay Hawa Mahal Road. Yes. So, syempre, nandun yung iconic na Hawa Mahal na pupuntahan din natin. Dito lang muna tayo sa accommodation natin. Kasi gusto naming ma-feel yung vibe. Magpapalengke tour tayo. Palengke tour. Sana mapangatawanan natin this time. Di ba? So, darating natin. Kasi so far, so good. Maganda yung experiences namin. Kasi, doon kasi sa may Delhi,
simula pa lang, may nagsasabing, huwag kayong mag-video kasi may kukuha nung ano nyo, camera nyo. So doon pala nagsisimula na kayong matakot. Yung pala, yung mga nagsasabi, no, kaya pala ayaw kami mag-video kasi i-scamin pala kami para hindi sila makuna ng scam. Ay, ito yung mga unggoy oh. Ay, mga unggoy guys, oh. Unggoy na nag-rejuve. Oo, unggoy na nag-video. Ayun. Ay, pakakainin sila, oh. Tingnan natin. Ayan. Tawid tayo. Ay, ayan, pinapakain sila. Oh. Ayan, oh. Diba? Ito yung ginagawa. Yung mga unggoy sa kanila, sacred din. Oh. Tara, lakad na tayo. Basta dito guys, ang tip lang, dapat hindi kayo masyadong magugulatin. Kasi yung busina nila, as in, super busina. Kapag magugulitin ka, baka mabitawan nyo. Yung dala nyo. Ayan. Basta dito lang tayo sa tabi. Tara, pasukin na. Ay! Di ba? Pasukin natin tong palengke dito. Let's see. Kaya natin to, bes. Ayan. So, dito muna tayo. Ayan, dito tayo. Tignan natin kung anong mga ganap dito. Ito yung nakikita namin sa accommodation sa taas. So, tara, dito tayo ngayon. Ay, ang ganda ng carrots, oh. Kulay-pula yung carrots. Ah, mga fruits. And then vegetables dito. Ayan. Diba? Puro busina talaga maririnig nyo. And then, may mga flowers. Ayun, oh, may mga flowers. Actually, petals na lang ata ito ng flowers. Ayun, oh, petals na lang siya ng flowers. Hello. Ayun, oh. Rose. Hello. Ayan. So, meron ditong mga flowers. Kasi di ba ma-ritual sila? Yan yung mga in-offer nila. Yes, ganun nga siya. Ayan siya. Lakad pa tayo. Ayan yung mga monkeys, guys. Diba? Lakad lang sila ng lakad. Lambitin lang sila ng lambitin. So, ito yung ganap ngayon dito. Pare-pareho lang naman sila ng tinda. So, siguro baka section dito. Hello. Hello. Big lemon. Okay. Big aloe vera. Wow. Okay. Indian barber shop, Okay. Indian direct face aloe vera, Indian gel, Indian face, Indian strong. Strong. Okay. What's your name, friend? What's your name? Ashok Kumar Sen. Okay. Thank you so much. meeting you. Nice meeting you. Bye-bye. Tara. So, yan. Mababait naman sila. Talagang sila pa yung haharap sa camera. Tapos Nag-offer entertain sila ka. ng mga binibenta nila. Oo, No? ganun lang. Hindi naman yung ma-push. Tara. Lakad pa tayo. Ano naman meron dito? Ganun din. Mga flowers. Mga flowers din. Ayan, oh. Mga flowers. Oh guys, pagpasensyahan nyo na. Medyo pinis na naman yung boses ko. Minomodulate ko na naman. Hindi ako pwede rito magtititil eh. Mag-Regine. Hindi ako pwede Hindi pwedeng mag-rich. naman si Ate Reg dito. Wala muna si Ate Reg ngayon ha. Formal-formalan tayo. Ay, Eggplant. eggplant to. Yung mataba siyang eggplant. Ay, ayun lang. Talagang ganyan. Kahit siksikan, meron talagang hello! Meron talagang dumadaan na mga e-trikes or tuk-tuk. Tara, lakad pa tayo. Ay, mararating na yata natin yung dulo. Hello! Ayan. Itong kaganapan. Very much traditional Indian market. Hello! Ayan. Ito na yung pinakadulo. Hello! So, tara, kanan pa tayo. Tignan pa natin kung ano pa yung interesting na makikita natin dito. Kumbaga sa atin, guys, ito yung Divisoria. oo. So, kumbaga, yung mga namimili rito, yung maramihan, bultuhan. Kaya iba may mga dala silang mga sasakyan. Ay, bawang! Hello! 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 Ayan. Oh, ayan, oh. So, pare-pareho na may mga paninda nila. So, para nga siyang Divisoria sa atin. Para siyang lapagan. Tama ba tawag doon? O, dito siya. Ayan.
So dito rin hinahatid yung mga bulto. Kumbaga dito ibabagsak, tapos may mga kukuha sa kanila na maramihan din na wholesale din. Hello. Ayun mo. And this is it. Simulan na natin yung ating recap / mga tips. So simulan natin sa pagkuha ng e-visa. Ang kailangan lang natin going to India ay e-visa. Ilalagay na lang namin yung website dito sa ilalim. And sa description box below naman yung link para i-click nyo na lang. Ang hingin lang sa inyo doon yung passport nyo lang, and then magbabayad lang kayo ng $20, and then meron siyang kaunting charge. So ilalagay na lang din namin dito sa ibaba kung magkano siya. So i-prepare nyo lang yung inyong pasensya. Pasensya talaga. Kasi yung inyong if-fill outan ay mga 4 to 5 pages yan. Pero tungkol naman lahat sa information ninyo, kaya madali lang. And then, kailangan nyo lang ng picture. So, yung passport size na picture ninyo, i-attach nyo siya mismo doon sa application. And then, kapag nasend nyo na siya, guys, ang totoo, wala pang 24 hours, marireceive nyo na kaagad yung inyong e-visa. Now, nandito pa rin tayo sa Pilipinas, lalabas na tayo sa ano ba yung mga magiging tanong ng immigration. So, magkaiba yung ginawa nating procedure ngayon. Yung una nating ginawa, nag-Manila, tapos dumaan pa tayo ng Vietnam, and then Vietnam going to India. So, yun kasi hindi siya na-trace, kasi hindi connecting flight yung ginawa natin. So, kahit hindi nyo i-declare na pupunta kayo ng India, pwede, kasi ang tatanong lang naman sa inyo kung saan kayo pupunta, kung ilang araw kayo, ganyan. Pero of course, kung tatanong kayo kung saan yung final destination ninyo, you have to tell na India para hindi kayo magkaroon ng problema. So that time kasi, nung first natin napunta sa India, wala naman sa aming tinanong na kahit ano, kaya hindi na namin sinabi na pupunta kami ng India. So hindi nila doon matitrace kung pupunta ka ng India or hindi. Kaya hindi ka nila rito hahanapan ng visa. Unlike now, ang ginawa natin, nag-connecting flight tayo. So ang ginawa natin, Manila to Jaipur. So kahit meron tayong connecting flights, Manila to Kuala Lumpur and then Kuala Lumpur to Jaipur, dito pa lang makikita na nila yung record na didiretso tayo ng India. So doon pa lang sa may check-in counter, hahanapan na kaagad kayo ng visa. Now, connecting flights, ang maganda rito, mas kampante ka. Kasi halimbawa, yung Manila to Kuala Lumpur namin, nagkaroon ng delay or hindi kami umabot sa oras, for sure, sasagutin yon ng airlines kasi connecting flight tayo. Yun yung pagkakaiba. Pero, ang hindi rin naman masyadong maganda doon dahil nga naano kami sa oras, napiga kami sa oras dahil yung flight talaga, wala tayong magagawa, 1.5 hour lang yung pagitan kasi yun lang yung schedule. So yun lang talaga, medyo magmamadali ka. So yes, sasagutin nila if ever malate kayo, but the problem is sayang din naman yung isang araw kung hindi kayo aabot kasi hindi rin daily yung flights ng Kuala Lumpur to Jaipur. So just in case lang, gusto nyo munang magpunta sa Kuala Lumpur, ako ang may papayo talaga namin, mag-stay muna kayo sa Kuala Lumpur, enjoy nyo muna siya ng 2 days, ganyan. Or kami nga kasi, dumiretso kami ng Jaipur. Kung pupunta kasi kayo ng Delhi, daily yung flights niya at saka medyo malaki yung pagitan ng oras. And then, wala namang naging problema kasi sa Pilipinas pa lang, bibigyan na kagad kayo ng 2 boarding passes. Isa yung Manila to Kuala Lumpur and then Kuala Lumpur to Jaipur. Kaya pasok agad tayo sa boarding gate going to Jaipur. So sa Kuala Lumpur, wala rin nang naging problema. So alam nyo na to, huwag kayong lalabas ng immigration, hanapin nyo lang doon yung transfer desk. Kapag meron na kayong boarding pass, kahit wag na kayong pumunta sa kanila, tignan nyo na kaagad yung boarding gate ninyo kung saan, and then diretso na kayo doon. Caring na yun. Pero from time to time medyo parang Pilipinas din to. Nagbabago din yung boarding gate sa Kuala Lumpur. Pero minsan na minsan lang yung mangyari. So basta hanapin nyo na lang kaagad yung boarding gate ninyo. Now, paano kung meron kayong check-in luggage from the Philippines?
ang alam ko, hindi ako sure guys ha, ang alam ko sila na bahala, sila na yung magta-transfer nun sa next flight ninyo. So kami, just to make sure lang, ayaw na nga kasi namin ng marami pang maging problema, ang ginawa namin, wala na lang kaming check-in baggage. Yes, ilang days tayo, all in all, 14 or 15 days kami, tapos yung dala namin damit pang 10 days lang. So alam nyo na, magjujulit-julit na ulit tayo. Tapos yung jacket nating dala, tig-isa lang. So yun yung magiging jacket natin for the rest of our trips. Ang arte, no? Now, ito lang yung napansin namin ha, going here sa India, sa Jaipur, mas medyo organized yung airplane. Unlike dun sa una naming punta, yung dumiretso tayo ng New Delhi, ay grabe kasi doon, from time to time, may mga nakatayo. Tapos usually kasi mga pamilya talaga or isang angkan or isang barkada yata sila. Alam nyo, nagkukwentuhan sila sa gitna. May times naman na pumupunta sila dun sa may lugar ng CR, doon sila nagkukwentuhan. And then that time kasi, yung sinakyan natin airlines, may free na di ba, liquor, may alak. Diyos ko, nagiinuman sila, tagay talaga sila. So medyo mas magulo yung papunta ng Delhi. Ito, mas relax siya. Tapos hindi pa puno yung flights natin. Ang konti pa lang ng flights. Hindi ko kasi alam kung bago pa lang yung Kuala Lumpur to Jaipur. So mas organized siya. And then pagbaba naman dito sa airport, basta meron na kayong visa, wala namang magiging problema. So eto na yun. Eto na yung walang kamatayang middle name na yan. So ganito yan. Yung una nating punta dito, naging problema na rin namin yan sa Vietnam. Pero ito yun guys, kapag nag-fill out kasi kayo ng form, wala kayong makikita doon na middle name. Ang nakalagay lang talaga doon ay given name and then surname. So wala talaga kayong paglalagyan ng middle name. So ako, this time, ang ginawa ko, yung sa may given name, nilagay ko na lang yung pangalan ko and then space yung middle name ko para sure na. Yung kay Enzo na ba na nangyari, nag-ano sa kanya, sumobra. Kasi ang haba ng pangalan niya, tapos medyo mahaba yung middle name niya. So sumobra. Nilagay niya din. Pagka-print nung visa namin, sa akin, kompleto yung name ko. Kay Enzo, kulang, hindi isinama yung middle name kasi nga hindi siya kumasya dun sa space. But then, pagdating dito, hahanapin yung middle name. May naghahanap, merong hindi. So, nangyari, yung sa unahan namin, hinahanapan ng middle name, Filipina din. O nga pala, may mga Filipina kami nakasabay. So, hinahanapan siya ng middle name. Tapos, sinabi ko kay Enzo, sige, ganito na lang, pumila ka dun sa kabilang immigration officer. Ako na dito kasi mukhang hindi naman mahigpit. So, doon siya pumila sa kabila, hindi hinanap yung middle name. So, meaning, depende kung kanino kang immigration officer tatapat kung hahanapin yung middle name. And then, explain nyo na nga lang kung bakit hindi nyo nailagay yung middle name kung mahaba. So, yun siya. So, yes, alam ko naman sinasabi na dapat kapag mag-fill out kayo ng visa, dapat complete name. Ang problema nga kasi wala naman kasi doon nakalagay ng middle name. So, that's why yung una naming apply, wala kami nilagay na middle name. Ngayon, nagsigurado na kami, nilagyan na namin ng middle name. Ang problema, hindi naman kumasya yung space kay Enzo. So, yung mismong sila na yung nagtanggal ng middle name. And then, finally, kapag nakapasok na kayo sa India, so ito na, ipasok na rin natin dito yung tips kung paano ba kayo makakaiwas sa scam. So, ganito yan. Simulan na kaagad natin sa hotel. Make sure na kapag nag-book kayo ng hotel, siguraduhin nyo na nandun na kaagad kayo sa ganap. Why? Kasi kapag nandun kayo sa ganap, doon sa medyo mas matao, mas pakiramdam namin, mas pakakaramdam kayo ng feeling safe. Ganun kasi yun. Pangalawa, pili kayo ng hostel. Katulad ng lagi namin ginagawa, kapag hindi kami familiar sa lugar, hostel yung pinipili namin. Pero, siyempre, yung room namin, yung private, kasi meron naman kayo pagpipilian. Katulad yan, di ba, may dumaan sa amin na ibang lahi. Tapos kanina may nakasalubong din kami iba-ibang lahi. So dito kasi, kapag ka-hostel kasi, marami kayong tourist na nandito. So yun yung maganda daw, mas ma-feel mo na safe ka. So that's number one tip namin sa inyo. Kasi yung palang ma-feel mo na safe ka, malaking bagay na yun kapag pupunta ka ng India. Yung next tip natin, very important din siya, yung iwasan nyo muna lahat ng usap-usap kahit kanino. So paano yun mangyayari? Paglapag ninyo ng airport, number one, kontakin nyo yung hotel ninyo kung pwede yung pick up. Kami ginawa namin pero medyo mas namahalan kami. Tapos nag-research naman kami yung mga Uber naman, ganyan. And then yung mga iba pa nilang application, booking application app,
for transportation gumagana naman and then safe naman. So naglakas loob kami. Ang natipid namin 500 pesos. So malaking bagay. Kasi kapag ganun, wala na yung usap-usap. Hindi na kayo yung pagbaba ng airport, pakikipag-usap pa kayo sa mga drivers na nandoon. Although dito, had to be honest, pagbaba namin ng Jaipur, walang ganun. Wala yung lalapit tapos i-approach ka. Wala pa. Kaya iba talaga yung feeling na sabi, ay naku, parang safe na safe talaga rito sa Jaipur. Ganyan. And then, SIM card. Yung SIM card naman, ang ginawa na namin, kasi di ba last time muntik na rin kami dyang ma-scam. Tapos, paglabas mo ng airport, medyo mahirap nang maghanap ng SIM card kasi kailangan mo yung i-register, ganyan. So, kakausap ka na naman ng iba. Tapos, minsan ituturo ka sa hindi naman totoong bilihan ng SIM card. So, ang ginawa namin ngayon, nag-eSIM kami. Now, may advantage at disadvantage yan. Yung advantage yung eSIM, wala ka na ibang kakausapin. Pagbaba para ng aeroplano, inopen namin siya. Yay! Working ka agad siya. Pero, eto yun, wala kang Indian number, local number. So, marami kang hindi magagamit na app. For example, yung local app nga nila for transportation, yung Ola, tsaka Rapido, ilagay na lang namin dito. Kailangan niya ng local number. So, hindi mo siya magagamit. Kami ginagamit namin ngayon Uber, kasi Uber, pwede siya kahit na foreign number yung gagamitin. And then, kung kukonect ka ng mga wifi sa mga public places, ganyan, or sa mga establishments, ang kailangan din yung Indian number kasi doon magpapadala ng OTP. So yun, hindi mo siya magagamit. Pero at least, di ba nga, sabi nga namin sa inyo, simula pa lang safe ka na kasi sa SIM card pa lang, hindi ka na nakipag-usap. Now, pagdating sa pera, isa din yan. So, kami, medyo minalas-malas. Minalas-malas talaga. Hindi. Kasi dito sa Jaipur kasi, wala silang ATM sa loob ng airport. Lalabas pa daw. Kung maaga-aga pa, kere lang lalabasin namin. Pero dahil sa gabi na, hindi na kami lumabas. Pero sa ibang mga airport naman, for example, lalo na sa Delhi, meron namang ATM. So ang gawin ninyo, sa airport pa lang mag-withdraw na kayo kung meron. And then kung may currency exchange man sa mga airport, go na din kayo. Kami na timing din kami ngayon na sarado. Buti na lang, napaka-helpful ng mga security guard doon. Kasi yung palang yung nagbo-money exchange nandoon lang. So kahit sarado na tinawagan, although syempre, expect na natin na malulugi ka sa palitan. So for example, sa Google, ang palitan ganito, ganyan. So dito, iba. So kumbaga nalugi kami ng 300 pesos. Pero carry na din yun. Kasi nga pala yung Uber, hindi siya tumatanggap ng credit cards. Kailangan cash siya. So isa din yan. Kapag kasi meron na kayong pera doon pa lang sa airport, hindi nyo na rin kailangan pa makipag-negotiate dito sa labas. Kasi yun yung magiging problema Yung negotiate kayo na negotiate. So kami ngayon ang gagawin namin, withdraw na lang kami ng withdraw para iwas tayo negotiation. The more kayong iiwas sa negotiation, the more kayong maiiwas sa scam. Yeah, so actually yun lang na may mga kailangan nating mga travelers yung first day pa lang natin SIM card, airport transfer, and then yung currency exchange. So yun pa lang, masolusyonan nyo lang yun kaagad. Hindi na kayo doon for sure ma-scam. Kasi ngayon, for example, naglakad na tayo rito mamaya pababa. Ito naman kasi, makakaiwas tayo just as long as puro tayo no thank you, no thank you. Tsaka alam nyo guys, malalaman nyo naman kasi kaagad kung sino yung mga scam or hindi. Kasi yung gusto lang mag-hi and hello sa'yo, hindi yan makikipag-usap ng matagal. Mag-hi and hello lang yan, ganyan. Pero yung kapag kinakausap ka na, taga saan ka, first time mo ba dito, saan ka pupunta, alam mo na kaagad yun. So yung mga ganon, dapat no thanks nyo na. So ganun siya. The more na mas mahaba yung conversation, the more na for sure na medyo i-scamin kayo. So, ganun yung iwasan ninyo. So, hindi naman lahat, marami namang mababait. Pero yung mga locals lang naman kasi talaga, kapag interesado sila makipagkaibigan, hindi ka tatanungin ng mga ganun. Itatanong nga lang sa'yo, taga saan ka, ganyan. Tapos mag-uusap na yung palitang information. Ang nangyayari kasi kapag kayong hindi tourist, yung aalokin ka na kung ano-ano, ang tatanungin ka agad kung saan ka pupunta, ano mga plano mo for today, kasi nga bibentahan ka nila kung saan ka pupunta, ganyan. O pang ilang araw mo na dito. So, ganun siya. So, yon, the more kayong iiwas sa mga kausap-kausap, the more kayo makakaiwas sa scam. So, ayan yung mga tip namin sa inyo. And then, happy din kami sa hotel natin. Nakita nyo naman yung hotel natin, maaliwalas. Tapos natulugan na natin siya. Yung kama, komportable. And then, yung toilet niya, okay na okay. Tapos, merong heater. And then, yun talagang pinakagusto talaga namin, super aliwalas talaga. Promise. Talagang tuwang-tawa talaga ako. Kasi yun palang talaga nakakaganda na ng vibe. At saka hindi yung pakiramdam na hindi ka kulob, no? Ganon. Yes, yun talaga. Tapos alam mo nga, yun nasa India. Kasi syempre,
wag na nating charot-charot yung personalidad. Pag sabi nga kasi India, medyo may takot ka pa rin nararamdaman. Pero yung pag nakita mo yung room mo na ganun, parang nawawala siya kaagad. And speaking of that, magkano nga yung room natin? Ano guys, nakuha namin siya guys ng 6,581 since 4 nights tayo dito. Per day, pumapatak siya ng 1,645 pesos. Yes, so 1,600 pesos, mura na yun, tapos maganda na siya, and then maganda pa yung location. Promise yan, ipapakita namin sa inyo kung ano yung magiging experience uli namin dito sa India, the good and the bad. So syempre, praying tayo na good talaga para mabigyan naman natin ng justice yung ganda ng India. Kasi guys, from here pa lang, ang ganda niya na talaga. Yung hindi maganda na, guys, na fabulous yung, ay, ang ganda ng building, hindi siya ganun. Kakaiba kasi siya. Iba yung ganda niya. Iba yung ganda niya, yung unique. Yun pala, siguro unique siya. Yung mga buildings, ganyan, yung may luma, may bago. Tapos ayan yung ingay, yung vibrance, yun talaga, India At talaga. sa parang merong mystery, di ba? Kasi guys, Yes. medyo malamig nga, di ba? Yung parang yung buong lugar na mabalot ng fog. Oo. Hindi yun fog, yung iba doon pollution. Oo. So, ganun talaga siya. So, yun yung ipapakita namin sa inyo sa mga susunod natin travel vlogs. Kapit lang kayo, nandito na tayo sa India, nandito tayo sa Jaipur. Kaya samahan niyo po kami sa mga magiging journey pa natin. Bye Bye, everyone. everyone.